Sabik si Angeline Quinto na makilala ang mga anak ng non-showbiz partner mula sa mga nakaraang relasyon. Ni Ann Pasajol 34 na segundo ang nakalipas. Non-Rev Daquina at Angeline Quinto. Larawan, Instagram at Lovengeline Quinto. Ibinunyag ni Angeline Quinto ang tungkol sa relasyon nila ng non-showbiz partner niyang si Non-Rev Daquina, na ibinunyag na inaabangan niya ang pagkikita ng iba pa niyang mga anak mula sa mga nakaraan niyang relasyon. Sinagot ng singer-actress ang most asked questions from fans through a question and answer vlog with Daquina, as seen on her YouTube channel on Friday, May 20. Bukod sa pagbabahagi ng kanilang love story, ibinunyag ng mag-asawa na ang kanilang anak na si Silvio ay kay Daquina pang-apat na anak dahil mayroon siyang 3 anak na babae mula sa kanyang nakaraang 2 relasyon. Tinanong din ni Quinto si Daquina kung gusto niyang makilala niya ang kanyang mga anak, na sinagot naman niya. Pagkatapos ay nagsalita si Quinto tungkol sa kanyang pagpayag na makipag-ugnayan sa kanila kapag pinahihintulutan ng mga pangyayari. "Ako anytime talaga, gustong-gusto ko," she said. "Sinasabi ko yan sa kanya pag nag-uusap kami, Zana babe, dumating yung time na kaya medyo ipaliwanag doon sa mga bata, kasi syempre di ba may mga moment na hindi pa nila naiintindihan kasi bata pa sila, pag okay na lahat at pag pwede na, I'm sure makikilala ko din yung mga anak ni Non-Rev. I am very much willing and ready to see them anytime. I always tell him when we are talking to each other, babe, sana dumating yung time na maipaliwanag natin sa mga bata, ang sitwasyon natin syempre meron, mga sandali na hindi pa rin nila maintindihan, dahil mga bata pa sila, kapag okay na ang lahat, sigurado akong makikilala ko ang mga anak ni Non-Rev. Tsaka ako, wala pong problema sa akin yun. Mas gusto ko po silang makilala bilang anak ni Non-Rev at kapatid ni Silvio," she added. "Mas maganda yung ganun na parang ang ayos-ayos ng lahat, tanggap ng bawat isa. And for me, it is not a problem at all. I really want to meet them as Non-Rev's children and Silvio's siblings. Meeting them is better because it would feel like everything is okay and accepted by everyone." Ibinasura din ni Quinto ang mga haka-haka na pera lang ang gusto ng kanyang partner sa kanya, at idinagdag na siya talaga ang madalas na umutang sa kanya. "Sa totoo lang, hindi ako pinaperahan ni Non-Rev, ako pa yung namamera sa kanya kasi wala akong Gcash sa cellphone ko, so every time na magkukulang yung pera ko, sa kanya ako nakikiusap," she explained. "Tapos magugulat na lang ako na nakalista lahat. To be honest, si Non-Rev ay hindi kumukuha ng pera sa akin. Ako talaga ang kumukuha ng pera sa kanya dahil wala akong Gcash sa phone ko, kaya tuwing kapos ako sa pera, hinihingi ko siya magbayad para sa akin. Tapos nagulat ako dahil inilista niya lahat ng utang ko sa kanya." Kinumpirma ni Quinto ang kanyang pagbubuntis sa publiko noong Disyembre noong nakaraang taon sa pamamagitan ng eksklusibong panayam ng King of Talkboy Abunda. Pagkalipas ng 1 buwan, ibinunyag niya na siya ay may anak na lalaki. Sinalubong nila ni Daquina si Silvio nang magkasama noong ika-27 ng Abril. Samantala, una nang pinili ni Quinto na panatilihin ang pagkakakilanlan ni Daquina sa publiko, na nagbigay lamang ng isang sulyap sa kanyang mukha sa panahon ng kanyang maternity shoot. JB. Mga kaugnay na kwento. Angeline Quinto na sumabak sa US, Canada concert tour ilang buwan pagkatapos manganak. Look, Angeline Quinto welcomes first child Silvio. Papa ni Silvio, ayan, mga katwinkle. Sample at showtime. So mga katwinkle, maraming mga tanong ang gusto kong marinig din ninyo kung ano yung magiging sagot ni Non-Rev kasi halos lahat din ng mga questions na itatanong natin sa kanya mga nabasa ko rin sa mga comments. Siyempre, para mabigyan din natin ng kasagutan ang mga tanong na yan, gusto ko na sa kanya mismo manggaling at gusto ko na ma-witness ninyong lahat yan. Kasi ang dami kong mga tanong talaga na nakakatawang mga questions. Minsan pinag-uusapan namin, sabi ko, paano kaya kung sagutin mo na lang lahat yun para matahimik na sila? Kasi alam niyo po ang mga katwinkle, sa totoo lang, si Non-Rev kasi, ayaw na ayaw niya po talaga ng mga ganito. Sa totoo lang, pinilit ko lang siya na gawin to, alang-alang sa vlog ko. Siyempre, para din mabigyan na ng sagot ko ano yung mga questions na gusto ninyong itanong sa kanya. Ako na mismo magkatanong mga katwinkle. So, Bebe, gusto ka ba munang sabihin sa kanila? Lamig naman ang kamay mo. Hindi kasi siya ganung tao talaga. Ayaw niya talaga ng... Sa totoo lang, nahihiya siya sa ano.
Nahiya siya sa mga ganito, kaya gusto ko lang sabihin sa inyo din na hindi siya magsalita talaga. Yung mga tanong ko, ganyan mga sagot niya talaga. Mga ganun. Paano eh? Paano mag-yes na? Siyempre yung mga tanong natin, mga simpleng tanong lang for non-rev. Eto, babe. Matatandaan mo ba kung saan tayo unang nagkakilala? Sa ano? Hindi niya rin alam. Friend ko. Tapos yung friend ni Angge, magjowa sila, magpartner sila. Ngayon, yung friend ni Angge, magkasama sila nung time na yon. Tapos yung jowa nun, kaibigan ko. Tapos, Kasama mo din. magkasama Nung din time kami. na yun. Tapos, ano yun? Ano nga yung next? Hindi kasi nag-video call. Yung friend ko na girl, ka-video call yung boyfriend na kasama siya. Di ba? Kasi kaibigan mo yung boyfriend niya. Tapos yun, parang nag-hello lang yung friend ko dun sa mga kaibigan niya kasi puro lalaki. Sabi ko, ano ba yan? Puro tato. Ang dami pang mga tato, mga gano'n. Yun pa yung sabi ko kasi ang daing tato ni Noon rin. Tapos, napansin ko agad sino. Sabi ko, ang cute naman nung isa. Ganon! Ang cute kasi niya mag-smile talaga. So, nakita ko yon sa video call. Tapos, hanggang pinakilala ko nung kaibigan ko sa kanya through doon sa video call namin. Pero after noon, wala na. As in, yun lang, doon lang nagsimula, parang feeling ko doon na rin parang nag-end yun, akala ko ganon. Tapos after mga ilang linggo, nagpunta kami ng Tipsy Pig dito sa Timog. Tapos kasama ko pa din yung friend ko na yun na girl na taga Sampaloc din. Magkikita sila nung boyfriend niya doon na barkada nga din noon rin. Tapos nabanggit ko, sabi kong ganon, yung cute na friend ng boyfriend mo, ano ang pangalan mo? Kasi hindi ko mabanggit pa yung pangalan niya kasi parang ang hirap matandaan, non-rev. So sabi ko gano'n, yung cute yung smile na pinakilala mo sa video call. Tamang-tama naman, sinama pala siya nung boyfriend ng kaibigan ko. So nagkakilala kami sa Tipsy Pig, sa Timog. Yun yung first time namin magkita ng personal. So yun, parang nung nakita ko si Non, medyo malayo pa lang, medyo malabo kasi yung mata ko. Sabi ko, gusto ko mas malapit ko siyang makita. Ayun. Ikaw na magkwento! Nag-ano pa kami, mama tawag sa ganun? Darts. Darts. Naglalaro pa kami ng darts. Tapos si Nondrem nandun lang sa gilid. Tapos tinitignan-tignan ko lang siya. Ganun. Itingnan ko din siya eh. Nag-aakatinginan lang kami. Ganun. Tapos may ganun din siya. Sabi niya si Angeline, ganun din siya. So yun, tapos after nun, doon na nag-start. Di ba, babe? Doon na nag-start nun. Tapos nagpunta siya sa bahay namin. Ganun. So, ang second question natin, babe, nung una mo ba akong nakita na gustuhan mo ako, agad umayos ka, loko, baka utongan kita dyan. Nagustuhan mo ako agad una. Gusto mo ba? Gusto mo ba ako? Yung totoo na gustuhan mo ako agad? Bakit? Angeline Quinto, ganun. Hindi, maganda. Sabi niya, Mama Angeline Quinto. Paano kung di ako si Angeline? Sira ulo to. Hindi, maganda. First impression mo sa akin? Parang masungit. Kasi, lagi nakagan. Lagi ako nakayuko? Kasi nagsi-cellphone ako. Hindi, nakaganan yung bulsa mo nun. Hindi kasi naalala ko nung nag-aalala kami ni Non, kulot pa ako nun eh, di ba? Kulot. Yung buhok ko nun kasi talagang pinakulot ko pa sa dyan na mahaba at saka makapal. So yun, parang feeling ko ang ganda-ganda ko lang. Wow! Pero totoo ba, magustuhan mo ako agad? Siyempre. Samantalang, hindi naman tayo nag-uusap, parang pagkakilala lang, gano'n. Siyempre, nagustuhan ko yung nakita ko. Ano ba yung nakita mo? Siya. Sabi ko sa inyo, di ba, hindi? Yung mahirap mausap si Nori, pag may camera, ayaw niya yung ganyan eh. Pinapawisan na, oh. Ano sa ugali ko, babe, ang pinaka gusto mo? Maalalahanin. Oh, yung sweet naman, no? Paano maalalahanin? Magbigay ka nga ng example na naging maalalahanin ako sa'yo. Napalitan mo na ba ng diaper si Silvio? Sa'yo? Asa ba? Ayoko na! Ayoko na! Kasambahay pala. Sabi ko, magbigay ka nga ng example na naging maalalahanin ako sa'yo. Yung napalitan mo na ba ng diaper si Silvio? Babe, sa'yo! Ay, sa akin. Wala si Silvio! Oo, Ay, nung sa'yo. wala pa. Wala pa si Silvio, babe. Kumain ka na ba? Yun, madalas kung kumain ka na ba? Hindi, kasi totoo naman yung mga katwinkle, kahit nung hindi pa naman kami din noon, mahilig talaga akong magtanong ng ganyan eh, kumain ka na ba? Kahit good morning, di ba? Mag-good morning kami sa isa't isa, kumain ka na ba? Ganyan. Tapos every time na lalabas siya, talagang pinapaalalahanan ko naman siya na mag-ingat,
Di ba? Parang yun naman yung pinaka-basic na sasabihin mo sa tao kapag nagiging importante na sa'yo yung tao, di ba? Kasi nung una hindi kami madalas magkita eh. Lagi akong lumalabas. Lagi niya sabihin, mag-iingat ako kapag lalabas akong bahay. Kasi nagmamotor siya madalas. Mm. Di ba, Ben? Nagmamotor siya madalas. Nag-ano siya, dinideliver niya yung mga friends niya ng mga pabango na, ano yung lagi mo sinasabi, babe, sa post mo? Tulak ng ng pabango. Hashtag tulak ng pabango. Yung una kong nagustuhan kay Noleb, yung ganun. Kasi kahit ang init-init, alam niyo yung mga katuwing kayo, sasabihin ko lang, kahit mainit, tanghaling tapat, magugulat ako, magpapaalam siya. Sabi niya, sabi niya sa akin dati, magde-deliver lang ako ng pabango kasi kahit tanghaling tapat, nag-deliver siya ng pabango sa mga bumibili sa kanya. Kaya dyan palakpakan natin si Ronnie. Wow! Hashtag tulak ng pabango. Ano naman sa ugali ko yung pinakaayaw mo? Nung biglang nagagalit. Ano? Ansya lang? Praning? Ba yung pag maliit na bagay lang, mga simpleng bagay. Alam ko, yung natatandaan ko, ang daming beses na nangyari yan yung hindi ko alam na buntis ako. Di ba? Bigla akong pinapauwi. O, pinapauwi ko lang siya ng, parang hindi ko alam din sa sarili ko, nare-realize ko, ba't ko nga ba pinapauwi si Nona rin? Parang hindi ko alam na buntis pala ako nung time na yon. Ang daming moment na nagagalit ako sa kanya bigla, tapos parang siya maiinis na lang din, hindi na lang siya magsasalita. Tapos, ayun, hanggang sa sasabihin niya, ba naman problema? Hindi ko rin alam kung ano sasagot ko. Basta bigla lang ako nagalit kasi hindi ko alam na buntis ako noon. Lalo nung tanong naglilihi ako. Di ba? Kasi ang dami kong ayaw. Kapag halimbawang nag-away tayo o hindi tayo nagkasundo, paano mo ako nilalambing? Or ano yung alam mo na makakapagpawala ng inis ko? Hindi ko muna siya papansinin. Tapos pag malamig na, doon na kita lalapitan. Tapos, Parang kasi ako, mga katwingkel, ang pagkakakilala ko talaga sa sarili ko, pag naiinis ako sa isang tao, dapat hindi mo ako sasabayan. Hayaan mo lang ako kahit huwag ka na magsalita. Tapos, kapag medyo lumamig naman na yung init ng ulo ko, ako na mismo yung lalapit sa'yo. So, ganun kami. Parang pag alam niya naiinis ako, kahit maingay ako, dami ko sinasabi, tahimik lang siya. Tapos, after mga ilang oras naman, ako nung lalapit sa kanya. So, nagiging maayos kami. Medyo iba tong tanong na to, pero gusto ko pa rin kasing marinig yung sagot galing sa'yo mismo. May mga ibang tao kasi nagsasabi na batang ama ka daw. Babe, gusto ko na ma-explain mo sa kanila kung ilan ba yung mga naging anak mo, ilan yung mga naging partner mo noon, at kung pang ilan ako at pang ilang anak si Silvio. Nung una kong anak, nung 15 ako sa first partner ko, bali nagkaroon kami ng 2 anak na babae. Tapos, hindi nag-work yung relationship namin. Nagkaroon ulit ako ng partner na pangalawa. Nagkaroon ulit kami ng 1 anak na babae. And then, hindi rin nag-work yung sa amin. Tapos, si Anggina yung nakilala ko. Mukha namang working, no? Mukhang working. Kaya may silbi. Na, babe, no? Mukhang working no yung relationship.